Pagpasok ni Grace sa loob ng gate nang mamataan ng grupo ng kalalakihan, parang aliw na nakamasid sa iisang direksyon. Nagsalubong ang dalawang kilay niya at napukaw ang kanyang curiosity. Nakihalo siya sa grupo. Muntik na siyang mapamura ng malakas na makita kung ano, or rather kung sino ang pinapanood ng mga ito. Dahil medyo elevated ang kinatatayuan nila, malayo nilang natatanaw ang looban ng katapat na bahay. And there on the lawn was Danny in an alluring two-piece bikini. Naraong tumawad ito at yumuko na waring may inaayos na kung ano. Halos kakitaan na to ng hindi dapat dahil sa ginagawa at hindi niya masisisi ang mga kasama niya kung panuyuan man ng lamunan at panlakihan ng mga mata dahil sa panonood sa dalaga. Biglang nag-init ang ulo niya. Hindi niya mapagdesisyonan kung sinong aawayin niya, ang mga barakong kasama o ang sexing sirena na siyang sanhi ng lahat. He decided to confront the lesser, yet more desirable evil. Mabilis sa mga hakbang na tinawid niya ang kalsada, papunta sa kabilang bahay. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya sa steel gate, at nang pagbuksan siya nito, diretso siyang pumasok agad sa loob. Halika nga! Paangil na hinatak niya to sa braso, bago pamanto tuloy ang maisara ang gate. Aray! Pumiksi ang dalaga. Bakit ba? Ano na naman bang problema mo? Problema? Ayun oh, tingnan mo. Tinuro niya ang grupong kanina pang nanonood dito na ngayon na doble na ang bilang. Pinagpapiestahan ka ng buong village yung katawan mo. Sa halip na magalit, parang natawa pa si Danny na makita ang kalalakihang nakamasid dito. Hindi pa ito nakontento. With a broad smile on her face, she even waved at the crowd to his dismay. Yan lang ba ang kinaiinis mo? Sumugod ka dito dahil lang sa mga yan. Tinitigan niya ito ng matalim. Hindi man lamang ito natinag. She playfully punched his shoulder at nakangiti pang sinabi, "Huwag mong pansinin ang mga yan." "Huwag pansinin." Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo na nasisilipan ka na? Na nababastos ka na? Nanggigigil na talaga siya. Ito naman hindi man lang kakakitaan ng pagkaasiwa. Hindi ako nababastos at walang mawawala sa akin. Kahit naman makita nila ang katawan ko, hindi nila mahahawakan, hindi rin nila matitikman. At saka, sila din ang mas mahihirapan sa ginagawa nila. Ang hirap kayang magpigil. Her face was beaming, a mischievous smile lurking behind her sexy lips. Kaya, huwag ka na magselos. Harmless naman ang mga yan. Lalong lumalim ang gatla sa kanyang noo. The nerve of this girl. Magselos? Oo, halatang halata ka kaya. Ibang klase talagang takbo ng utak mo. Pero aminin mo, isa yan sa nagustuhan mo sa akin. Patuloy pang panunokso nito. Napailing na lamang siya sa kawalan ng masabi. Bakit ka ba kasi nakasuot ng ganyan? Maliligo kami sa pool, kaya nga inaayos ko oh. Itinuro nito ang inflatable pool at ang water hose na nakalatag sa damuhan. Kaya naman pala, ang akala pa man din ng binata, intensyon lamang nito na i-display ang katawan. Marami kasi ang isip mo eh, he said to himself guiltily. Bahagyang naglubag ang kalooban niya, ngunit may naalala siya sa sinabi nito. Kami? Sinong kasama mo? Bago pa makasagot ang dalaga, sabay-sabay nang naglabasan sa front door ang 5 bata na ang edad ay naglalaro sa pagitan ng 3 hanggang 7. Sino mga batang yan? Anak sila ni na Aling Salud. Lumawas kasi sa Divisoria ang mag-asawa, kaya hinabilin muna sa akin ng mga bubit na yan. Tita Dani! One chubby girl approached them. Tapos na kaming kumain, she said, giving them a toothless grin. May bahid pa to ng peanut butter sa pisngi. Hindi tuloy mapigilan ng lalaki ang mapangiti. Nagsisunuran na rin ang mga kapatid nito. Kani-kaniyang pasikat makuha lamang ang atensyon ng dalaga. Oh, inubos niyo ba ang food ninyo? Nag-isang chorus sa pagsagot ng mga bata. Natutuwang lumuhod si Danny at isa-isang pinunasan ng mansa mula sa mukha ng mga ito. A warm feeling engulfed Gray. Isang bahagi na naman ng pagkatao ng dalaga ang nakita niya. Halata ang kasiyahan sa mukha nito habang inaasikaso ang mga batang hindi nito kaano-ano at wala siyang makitang pagkukunwari at pakitang tao sa mga kilos nito. And he would bet a fortune that Danny would take good care of the kids as if they were her own. She would make a great mother someday. Bigla siyang natilihan
sa itinatakbo ng kanyang isip. Napatikim siya ng hindi oras. Nang maramdaman ng mga bata ang presence niya, parang isang taong naglingunan ng mga ito. Their curious glances making him conscious. They were staring at him wide-eyed with mouths agape. Mga bata, siya nga pala si Tito Gray. Huwag kayong matakot. Mukha lang niyang nangangain ng tao pero mabait siya. Tinitigan niya ng matalim ang dalaga. Boyfriend mo siya? Tanong ng isang batang babae. Hindi pa, pero malapit na. Sagot nito. Hindi nito pinansin ang masamang tingin niya. Tita Dani, pag naging boyfriend mo siya, ikakasal din kayo? Tanong naman ng pinakamatanda sa mga bata. Tinawanan lamang to ng dalaga. Gusto ko ako ang ring bearer. Ako din. Hindi ka kaya pwede maging ring bearer. Girl ka para sa boys lang yun. Basta. Hindi nga pwede. Namula ang mukha ng batang babae. Nanulis ang uso nito. Pinangiliran ng luha ang mga mata. Ngunit bago pa ito bumunghalit ng iyak, pumagitna na si Danny. Tama na yan. Para walang away, lahat kayo kukunin kong abay sa kasal ko. Pero Tita Danny, Nico, syempre, ikaw ang ring bearer. Tapos sina Chinchin, Eliza, Jaisal at Mika naman mga flower girls. O diba masaya? Nagliwanag ang mukha ng 5 bata at sabay-sabay pang nagtalunan ng mga ito. Sige na, pumasok na ulit kayo. Magpalit na kayo ng panligo ninyo, ha? Kaagad nagtakbuhan pabalik ng loob ng bahay ang 5 paslit. Napag-isa silang muli. Paano ba yan? May wedding entourage ka na. Ang matamis mong oo mo na lamang ang kulang. Bus ka nito. Kung anong sinasabi mo sa mga bata? Asik niya na tinawanan lamang naman ito. Lumapit ito sa garden table kung saan nakapatong isang portable CD player. Binuhay nito iyon. Pumailan lang isang Lady Gaga hit. Dinampot nito ang nakalatag na water hose at muling pinuno ang pool. Habang ginagawa yon, sinasabayan naman ito ng indak ang tugtugin. Walang pakialam kung may mga tao bang nanonood. Napako na ang binata sa kinatatayuan niya. He could not move nor stare away from the feisty female who had no qualms flaunting her physical asset. And frankly, wala naman talaga tong dapat na ikahiya. Makinis ang mamula-mula nitong kutis. At kahit naman ganon ka-revealing ang suot nitong bathing suit, she was gifted with a beauty and a figure that could raise a man's temperature to a near boiling point. At hindi nga nalalayo sa ganoon ang pakiramdam niya. Pinagpapawisan niya sa mukha at katawan. Panay din ang kanyang paglunok dahil pakiramdam niya may malaking bikig na nakaharang sa kanyang lalamunan. He should get out now. Kung hindi, ipapahiya lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit sa halip na tumalikod, parang may sariling isip ang kanyang mga paa na umabante palapit sa dalaga. Nakakailang hakbang pa lamang siya ng paa nang humarap naman ito. Hawak pa rin ang bukas na hose ng tubig. Danny! He was literally doused with cold water. Oops! Sorry! Hindi niya alam kung nananadya ba ito na talaga dahil kanina pa nitong pinipihit ang control sa hose. Pero sa halip na mamatay ay lalo pa ngang lumalakas ang pressure ng tubig. Danny, ano ba? Nanininis na sigaw niya, lalo pa na marinig ang pilyang paghagikik nito. Sinugod na ito. Pilit itong iniiwas ang hawak na hose. Tinangkapan itong tumakbo papalayo sa kanya. Ngunit kaagad na itong nayakap sa bewang. Nawala ng panimbang si Danny. Napunta sa kanya ang buong bigat nang atake niya ito palapit. Tuloy, sabay silang bumagsak sa inflatable swimming pool na halos puno na ng tubig. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Danny kay Liz. Nasa Jollibee sila noon at kumakain. Katatapos lamang nila na mag-grocery. You look weird. Kanina ka pa pangiti-ngiti dyan, para kang panis. May nakasulat bang nakakatawa dyan sa Chicken Joy mo? Humalakhak siya. Wala no, masaya lang talaga ako. Ang pinsan ko bang dahilan ng mga ngiting yan? She just smiled at her friend and resumed eating. Galing pa lang lalaki yun sa inyo nung isang araw. Umuwi ba naman basang-basa? Ano bang nangyari? Nilublob ko lang naman sa pool. Pakialamero kasi. At kinuwento nga niya ang buong pangyayari. Tawa ito ng tawa pagkatapos.
Hindi makapaniwalang nagawa niya iyon kay Gray. Mukhang nagmamaterialize ang plano mo. You are starting to get into his skin. In a positive way, I hope. Masyado kasing pakipot yung pinsan mo. Napakahirap ligawan. Ako na nga naliligaw eh. Muling bumunghalit ng tawa si Liz. Pero match naman kayo. Magkaiba ang personality ninyo but you complement each other. Mukhang natagpuan na ng pinsan ko ang kanyang katapat, finally. Pero alam mo, nararamdaman ko, takot pa rin siyang magtiwala. Ni hindi nga niya magawang aminin sa sarili niya ang tunay niyang nararamdaman. Just be patient, Danny. Alam mong heartbroken ang pinsan ko. Ngayon pa lang siya nakakabawi mula sa naging karanasan niya. And thanks to you, mukhang unti-unti niya nang nakakalimutan si Shane. Bumuntong hininga siya. I just hope that I could heal him. You will, Danny. I know. Sooner you will. Nginitian lamang niya ang kaibigan. Siya nga pala, may dinner date kami ni Adrian bukas ng gabi. Pag-iiba nito ng usapan. So, ito kasing si Gray, nagpipilit sumama. Gusto pa yata akong i-chaperon. Problema ba yun? Eh di sabihin mo, ayaw mo. Matanda ka na para magkaroon ka pa ng chaperon. At saka, boyfriend mo si Adrian. Walang masama kung makipag-date ka man sa kanya. Ang kaso nga, gusto niyang kaliskisan ng boyfriend ko. Lalaki sa lalaki. Nako, problema nga yan. Komento niya na sinabayan parang tawa. Ang kulit pa naman ng isang yun. Ewan ko ba, pagdating sa akin mas mahigpit pa siya kaysa kay daddy. Nakangusong reklamo naman ito. Hay nako, wag na kasing magreklamo. Magpasalamat ka't meron kang isang pinsan na katulad ni Gray. Mahal ka lang niya kaya siya ganun. At siguro natatakot siyang masaktan ka kaya gusto niya lang na makatiyak. Ayaw niyang maranasan mo yung dinanas na noon. Pero iba naman kasi si Adrian kay Shane. Pero nga hindi niya tinatanggap sa ngayon ang ganong reasoning. Bumuntong hininga ito. Ano kaya kung sumama ka na rin? You mean, foursome tayo? Liz nodded. Danny's eyes danced with excitement. Uy, masaya nga yan ha. Sige, payag ako. In her mind, she could already picture Gray's brooding face. What a better way to taunt him. It would be fun, she thought. Just don't dress too sexy, her friend said casually. May pumasok na namang kapilyahan sa utak niya. Bakit? Natatakot ka ba na maakit sa akin ng boyfriend mo? She teased. Hindi naman nagpa-apekto ang dalaga. Naku, hindi no. Immune na yun sa charms mo. Kapwa pa sila napahalakak. Danny had flirted with Adrian before, pero hindi nito pinatulan ng ginawa niya. How could she forget? Isang gabi yon na dinalaw ng binata ang kanyang kaibigan. Plinano niyang akitin to para subukan kung seryoso nga ba ito kay Liz. It was solely her idea at napilitan lang sumang-ayon ng dalaga dahil na rin sa pangombinsi niya. Wala naman siyang dark intentions. Naghihintay ito sa sala nang bumaba siya, wearing a pair of lace undies under a see-through negligee. Laking gulat nito nang siya ang makita imbes na si Liz, pero naging maginoo pa rin to. Wow! Dahil sa kapilyahan, umupo pa siya sa tapat nitong sofa. Pero hindi pa tumatagal ng 5 minuto ang pagkakaupo niya, bigla na lang tong tumayo at nagpaalam. She tried to stop him, but he only left her with a few discouraging words. And he said, If you are deliberately doing this to test me, don't waste your time. Mahal ko si Liz at malinis ang intensyon ko sa kanya at kaya kong patunayan yon. But if you're doing this out of caprice, save your seduction for another man. It won't work on me. Sa halip na masaktan, natuwa pa nga siya sa sinabi nito, and they had become good friends ever since. Okay. Nakapasa nga ito sa marupok test. Nagbibihis si Gray nang tumunog ang kanyang cellphone. Numero lamang ang nakita niya na rumihistro sa screen, pero sinagot pa rin niya iyon. Hello? Hi, it's me, came Danny's sexy voice. Nangunot ang noo niya. Paano mo nalaman ang number ko? Aba, edi hiningi ko kay Liz. Don't worry, wala ko ibang pinagbibigyan ng number mo. Napailing siya. Eto na naman po kami. Bakit ka ba tumawag? Bagot na tanong niya. Sunduin mo ako dito sa bahay bago mag 7:30. I can't, may lakad ako.
Alam ko, kaya ako nagpapasundo kasi kasama ako eh. Ano? Gulat na bulalas niya. At sino naman ang nag-imbita sa'yo? Alangan namang ikaw. Papiloso pa pang sagot ng dalaga. Siyempre po, si Liz. Bakit? Ah, bakit naman hindi? Again, he was speechless. Sige na, mauubos yung load ko. Magkaiba pala tayo ng network eh. I'll see you later, babe. Mwah! Malanding paalam pa nito. Sandali! Was all he managed to say bago naputol ang koneksyon sa kabilang linya. Inihagis niya ang cellphone sa kama. Stormed out of his room. Elizabeth! His thundering voice echoed across the house.